Final Four cast ng UAAP Season 87 Men's Basketball kompleto na. Yan ay matapos umabot sa huling biyahe ang Adamson at samahan ang Lasal, University of the Philippines at University of Santo Tomas sa semis. Pero bago magsimula ang aksyon, tara't balikan muna ang kanilang tinahak na landas. Ang pinakaunang koponang nakapasok sa Final Four ay ang defending champion Green Archers. Kalagitnaan pa lang ng second round ng eliminations nang masiguro nila ang kanilang pwesto nang gapiin ang Soaring Falcons 70-45 noong October 19. 6-game winning streak ang nakuha ng Lasal na iniangat ang record nito sa 9-1 sa puntong yan. Hindi nagtagal ay nasiguro ng Green Archers ang number 1 seed nang talunin ang Fighting Maroons sa ikalawang pagkakataon ngayong season, 77-66, noong November 10. Napanatili ng Lasal ang dominance nito na nahatak pa ang winning streak nito to 9 games. Masaya ang Green Archers sa kanilang nakamit pero marami pang kailangang pagbutihin ayon kay reigning most valuable player Kevin Kembao. We're very happy na nakuha ng Final Four spot. Pero ayun nga, tulad na sinasabi ni Coach, madami pa kami kailangan i-improve. Tinapos ng Lasal ang eliminations na may 12-2 record. Sumunod sa Green Archers ang UP na nakasungkit ng pwesto sa semifinals sa ika-6 na sunod na pagkakataon. Yan ay matapos nitong talunin ang Adamson 70-59 at mayakyat ang standing nito sa 8-1 noong October 27. Kalaunan ay nakuha ng Fighting Maroons ang second seed sa kabila ng repeat loss sa Green Archers noong second round na nagbaba sa kanilang win-loss card sa 9-3. Ayon kay UP Assistant Coach Christian Luanzon, hindi lang ito tungkol sa pagpasok sa semis, kung hindi ang pag-abot sa mas malaki nilang pakay ang makapasok sa finals. And the goal is the big picture, yung papasok ng finals, giving ourselves an opportunity for that. For Coach Gold, this is something that he's been doing since he started coaching. For him, it's more than just the results. It's all about yung improvement ng team, and even after this win, there's still a lot to improve. 11-3 ang naging marka ng Fighting Maroons sa pagtatapos ng elimination round. Ang ikatlong silya naman ay nakuha ng Growling Tigers. Kinailangan pang umabot sa kanilang huling laban sa double round eliminations kontra Soaring Falcons para maselyuhan ang kanilang pwesto sa Final Four sa unang pagkakataon simula 2019. 75-49 ang naging score na nagbigay sa UST ng 7-7 record. Nag-uumpisa pa lang ang lahat para sa Growling Tigers ayon kay Coach Pido Harencio. Siguro, this is my second year. Siguro, nag-iba atmosphere kasi iba na yung labanan, iba yung recruitment, iba yung kaya, this is a magandang stepping stone to, no? Nag-uumpisa na tayo. Kailangan lang, pagtiyagaan lang. Basta kami, ang goal namin is after this, we're here in the playoffs, trabaho na ulit. Ang huling nakahablot ng ticket sa semis ay ang Adamson na mahaba muli ang naging ruta. Sa ikatlong sunod na taon ay umabot pa sa isang playoff game ang Soaring Falcons para sa laban sa huling Final Four slot. Tinapos ng Adamson ang eliminations sa pagpapadapa sa Ateneo 69-55 nito lamang Sabado, November 23. Naging 6-8 ang tali ng Soaring Falcons pareho sa University of the East. Dahil dyan, kinailangan pang magtunggali ng dalawang kupunan sa isang knockout battle na ginanap noong Miyerkules, November 27. Panalo muli ang Adamson na binomba ang Red Warriors 68-55. Importanteng nabigyan ng Soaring Falcons ang kanilang mga sarili ng tsansang tumapak sa semifinals, ayon kay Coach Nash Racela. If we need to go through knockout games every year, we'll go through that, just to make it to the Final Four. But I think the beauty about it is that we really gave ourselves a chance. Pagdating sa Final Four na magsisimula sa darating na Sabado, November 30, hawak ng Lasal at UP ang twice-to-beat advantage. Unang maghaharap ang second-seeded Fighting Maroons at number 3 Growling Tigers, 3:30 ng hapon.
Sunod na magtutunggali ang number 1 Green Archers at 4th seeded Soaring Falcons alas 6:30 ng gabi. Sino ang inyong kakampihan? Ang Lasal, UP, UST o Adamson ba? I-comment mo na yan below. For more stories, check out onesports.ph.